nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the Yes. situation with the former president. Ano po yung desisyon ni Yes, former president? nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yon, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No? Kaya nga, tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay dyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Alam mo ba, partner, mainit ang ulo ng mga taga Davao City pag titingnan mo sa comments dahil may nangyari ngayong araw sa syudad. At kaugnay niyan, makikibalita tayo, makikipulso tayo sa isa po sa mga magaling na konsihal ng siyudad ng Davao. Makakasama natin si Councilor Teco Campo, Davao City 1st District. Konsihal, bayang gabi, sir, si Admar, si MJ. Ayun pong 10 oras na ng gabi. Kita po tayo sa buong mundo. Good evening, sir. Good evening, may gabi kayo nyo diha, MJ and Admar, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita ngayon kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos
Mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No, yung nga, doon na medyo sumuma ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa nagiging mayor pa yan siya. Nung coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Sambal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No? Kaya nga, tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay dyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kumbaga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest to the people, at alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, you know, the proponents should be acknowledged, no? Kasali dyan ang government ng China, sila nagbigay niyan sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no? Doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko, talagang bigay yan ang Chinese government, pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the former President Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. I think kung di ako kakamali, ang around $60 million, no?
yung ano na yan, yung project na yan, worth ng project. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang Yung pesos. Opo, Yung budget. pesos. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka ng China. dyan. Tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Concern. Exactly. Kaya nga dun sumamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspection siya, pero naman kahit papano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Siyempre, politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa, hindi niya malitok, hindi niya masabi yung mga words na yun.